Reaparece Miss Universo Filipinas Atisa Manalo en un nuevo evento con este look rosa, otra vez color rosa. La verdad que ya no me gusta mucho, no me impacta. ¿Cuánto le das del 1 al 10 a esta aparición de Miss Universo Filipinas, la máxima para muchos? Soy Jans Castro y aquí te lo cuento todo. Ok chicos, esta es la reaparición de Miss Universo Filipinas Atisa Manalo, que para muchos es una de las máximas de la edición. La verdad que el maquillaje es bastante sutil. Yo la veo a ella más Miss International, otra vez regresa al Miss International. También hizo esta nueva sesión. Aquí sí me gusta un poco más impactante. Tienes que verte así porque esto es Miss Universo, ya no Miss International o Miss World. Y apareció así anoche. Ok chicos, ya saben que yo soy totalmente objetivo. Presencia escénica aquí no veo. Esas manos, movimientos muy flojos, no me impacta. Wow, como para un top 5 en el Miss Universo, no. Puede ser el primer corte top 40, top 30, máximo top 20, no sé. No sé qué opinan ustedes. Aquí se paró con otras reinas, la de amarillos, la Miss Eco actual, si no me equivoco, también de Filipinas. Me impactó más la morena de aquí, la verdad. No me impacta, pero ¿tú qué opinas sobre Miss Universo Filipinas? ¿Te impacta, no te impacta? ¿Cuánto le das del 1 al 10? Déjame tus comentarios, no sé. At yun mga kapolitika ang naging reaksyon ng mga Latinos dito pa rin sa send-off party press conference ni Atisa Manalo nitong mga nakarang araw. So, nagbigay sila ng reaksyon. Kung makikita nyo, hindi naman natin maintindihan yung kanilang lingwahe na Espanyol, pero translate natin dito sa artificial intelligence. So kung inyong nabasa na ang sinasabi nila ay hindi daw sila na-impress dito sa pink gown ni Atisa kasi para daw itong Miss International yung kanyang isinuot. So mas nagustuhan daw nila yung naka-red gown itong si Atisa, and then naka-red lipstick kasi ito daw yung parang motif talaga ng Miss Universe. So inyong napakinggan at napanood itong sikat na Latino na influencer at vlogger dito sa Latin community. So ang maging reaksyon naman natin mga kapolitika dito sa sinasabi na kung saan ay hindi di umano sila na-impress dito sa pink gown dahil parang ganito lang daw lagi yung isinusuot ni Atisa Manalo. Siguro marami lang sigurong excited at naghihintay sa kanyang pasabog. So hintay na lang natin doon sa mismong competition kasi itong send-off press conference is wala naman itong bearing doon sa mismong labanan sa Miss Universe 2025. So abangan natin doon sa Thailand mismo. Okay? So ngayon pwede tayong mag-speculate, pwede tayong magbigay ng ating mga opinion whether it is positive or negative, pero ang pinaka-importante talaga mga kapolitika is doon sa mismong competition ng Miss Universe 2025 live sa Thailand. Okay? So yun ang ating update ngayon dito, na kung saan is ang mga Latinos is nagbigay rin sila ng silang kuro-kuro kasi until ngayon is galit pa rin sila dito sa nangyari sa Miss Grand, and here comes competition na naman sa Miss Universe. So hindi pa rin sila makamove on mga kapolitika, at most of them ay talagang galit dito sa nangyari sa Miss Grand dahil gusto talaga nila na isang Latinas ang mananalo dito sa competition. Pero sad to say is talagang nasungkit ng Pinoy, ng Pinay Beauty Queen ang Miss Grand Crown. So ngayon ay isa si Atisa sa mga napabalingan nila ng galit ng kanilang mga hinanakit, disappointments at mga discouragements dito sa nangyari sa Miss Grand International. Well, wala na silang magagawa dahil kinurunahan na ang reyna. So magtiis-tiis muna sila at maghintay muna sila dito sa Miss Universe kung isang Latinas ba ang mananalo para ngayong taon. Okay? Pero sa Miss Grand ay talagang wagi na ang Pilipino. So ano ang inyong mag-reaction dito mga kapolitika sa sinasabi ng influencer or vlogger na kung saan is hindi di umano siya na-impress dito sa sa kay Atisa Manalo? Mas na-impress daw siya dito kay Alexi Brooks, na kung saan ay nanalo doon sa Miss Eco International. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.